umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng Madayaw mga katawhan sa Davao Region og welcome sa ato ang School on the Air on Coconut Production and Processing Episode 5. Maayong udto mga kaagri sa lubi, labi na gyud no sa ato ang 1,000 ka mga estudyante nga coconut farmers gikan sa probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro nga naminaw karon sa 101.9 ug 89.5 FM favorite music sa Davao del Norte ug Radyo de Oro 91.7
DXDO FM, no? Og sa mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live sa ATI Davao Region, adlaw Martes karon mga kaagri, June 23, 2026, ug anian na pud kita sa ato ang tulumanong Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing Season 4. Ako po ang inyong kaagri Lucille. Kaning programaha gihatod kanato sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Davao Region, kauban ang Philippine Coconut Authority Region 11 ug suporta sa Provincial Government of Davao del Norte ug Davao de Oro. Igo pa nato sugdan no ang ato ang programa karong adlaw, ato osang timbayaon ang atong mga tigpaminaw ug nagtan-aw sa ato ang Facebook Live. Ayan. So ubay-ubay na ang ato ang mga live viewers, na natay 78 live viewers. Ato ang i-greet no. Ingon si Sir Eugene Silawan Cano Senior. Good noon, watching live from Barangay Tagbitanag, Island Garden, City of Samal. Ayan. Naapod karon nagtan-aw si Sir Francisca. Babae day ni si Madam. Francisca Amora Morales. Good noon po from Mungkayo. Ayan. Ayan, ana pod ni ato ang mga daan ng mga iskuan. Padayon nagatan-aw gyud ato mga estudyante no. Sir Lognasin Felix, ayan, San Isidro, Mungkayo, Davao de Oro, mayong udto diha sa mga sir. And si ayan, na ay kuan diri na ay fans no. Na ay fans club siguro ni atong resource person na may ni Great Drigo Kimberly Yes, ayan. Maayong udto diha Sir Carlo Angelo Lagumbay Laniba. Ayan. So later on po if naapatay igong panahon ato ang ipang-greet kay daghan kaayo ang nagpa-shout out karon no. Ayan. So mga kaagri ang ato ang episode karong adlaw kay naatay episode code kay KTP 005 para sa inyong attendance. Ayan. Ay mo kalimot ha, KTP 005 para sa inyong attendance. Ug mga kaagri, ayaw kalimot og like, heart, ug share sa ato ang episode karong adlaw kay apil na siya. Mo na siyang apilon na inyong requirement no. Aron nga complete gyud ang inyong attendance para sa atong episode karon. Ayan, gahapon mga kaagri, nakauban nato ang duha ka personahe no gikan sa PCA Region 11 aron palawman gyud ang atong lesson 5 and 6 mahitungod sa farm establishment and farm maintenance ug mga in short maayong pag-manage sa ato ang kalubinan. So niini nga episode mga kaagri, naibaw-an nato ang saktong pamaagi sa karon na pod sa atong episode may baw-an nato no ang saktong pag-ani sa lubi ug ang mga pasilidad nga makatabang sa pagpreserba sa kalidad niini. Kay mao na karon ang ato ang lesson 7 and 8. Ayan. Ug karong adlaw mga kaagri, ayan nanata sa ato ang lesson 7 and 8. Makauban nato si Miss Kimberly T. Porties, Coconut Development Officer gikan sa Philippine Coconut Authority Region 11 no nga mo discuss sa maong lesson. Ayan, ato usang kumustahon si Ma'am Kim. Ma'am, kumusta ang imuhang biyahe padulong diri sa ATI Davao Region ug buot ba nimo i-greet ma'am ang atong 1,000 ka mga coconut farmers nga naminaw karon sa atong live. Madayaw sa tanan nga mga coconut farmers nato diri sa Davao del Norte o Davao de Oro nga nagpadayon sa pagtan-aw sa ato ang Facebook Live sa ato ang topic karon bisan pa makamamlisen. Okay yes, lang ang akong pag-adto dari sa Panabo. Init ang gyud kayo sa gawas pero padayon ta para sa inyong tanan og maayong udto labaw sa tanan og maayo pong pagpaniudto sa tanan natong mga coconut farmers yes, karon. Kay oras ti paniudto gyud karon ma'am no. Unta nakapaniudto na pud sila daan before sila maminaw sa atong klase karong adlaw. Ayan, so mga higala sa wala na paglangan pa, ako anang ihatag ang panahon sa ato ang resource person para karong adlaw. A virtual clap po para kay Miss Kimberly Porties para sa lesson 7 and 8 na ato ang hisgutan karon mahitungod sa harvest and post-harvest handling ug storage facilities. Okay, salamat Ma'am Lucia.
Karon, duha jud ka topic ang nasa ko karon no, ako i-discuss atong mga coconut farmers kanaminaw karon sa ato ang Facebook Live. Ang pinakauna nato na topic is coconut harvesting and post-harvest handling. So kung makita ninyo sa screen, ay duha tulo ka topic atong harvesting, post-harvest handling and storage facilities kung unsaon nato pagtipig ang ato ang mga lubi or unsa atong abot sa ato ang mga kaumahan karon diri. So, pinakauna nga ato ang i-discuss is ang harvesting and post-harvest handling. Sa atong mga kalubin-an diri sa Davao del Norte ug sa Davao de Oro, ang coconut nato are productive throughout the year. So sa tibok tuig gikan nga magsugod ang atong lubi og pamunga tibok tuig ana mag-produce na gina siya og bunga para sa atoa. Ang normal bearing palm produces at least one matured harvestable bunch every 23 to 30 days depending on the variety. If ever centennial ang atong variety, local tall or dwarf variety, di magdepende na siya. So 12 bunches can be harvested annually from tall varieties, while dwarf and hybrid produce 14 to 17 branches. So, mas daghan gyud ang ma-produce atong dwarf o sa atong mga hybrid na mga coconut varieties. Appropriate harvesting should be employed to optimize the quality and other desired characteristic of the produce. So, sa atong harvesting, natay harvesting for sap or kaning ato ang ginatawag og tuba og naapod ta sa fruit. So first na to i-discuss is ato ang sap or kaning tuba or katong atong makuha sa katong inflorescent. So this is recommended to select bearing palms katong nagsugod na og pamunga with healthy and open inflorescence. So katong bulak niya nga wala pa open up. So proper nga bending sa inflorescence should be done to prevent breakage and maximize sap yield. So mas daghan ang ma-harvest nato nga sap if tarungon na to siya og tap-tap dito sa inflorescence. So tapping should be done by using sharp side. So kaning side nga gitawag na to or kanang inang kutsilyo ninyo or kanang sa itaw ng mura siya sundang ang atong side. So frequency of collection of coconut sap is 2 to 4 times a day depending on the intended use. So pwede ta mag-collect anang coconut sap na to or atong tuba. The tip of the inflorescence should be covered appropriately to prevent exposure sa sun, sa wind, and sa insect. Harvesting tools and collecting vessels should be used solely to the purpose and should be made from food-grade materials, cleaned and disinfected regularly and stored away from potential contaminants. So, pag mag-harvest ta, ilayo gid nato sila sa mga contaminants nato or kanang i-separate gid nato ni ato ang mga gamit kung magkolekta na ta og tuba or atong ginatawag og sap. And then mauni siya kung makita ninyo sa screen na diri ang pagproseso sa ato ang coconut sap sugar production. So ang sap mago na to usually ang atong product ana is katong toddy na to or ang ato ang commonly nga gina-use karon sa market ang ato ang coconut sugar. So sa coconut sugar nato ang ato ang sap nga gamiton kung makita ninyo diri sa atong screen na adira ang inflorescent. So wala pa jud siya ning buka ka. So mo na siya ato ang mga farmer, coconut farmer kamo kung gusto ninyo na mangolekta og tuba, so kailangan nga kaning mga gamit nga gamiton ninyo is disinfected siya og limpyo. Kaya nga naman kung dili siya limpyo makuan ang inyuhang production sa cocoa sugar. So pagbuhat sa atong cocoa sugar makita ninyo dira liboryo siya nga trabaho pero nagikan gyud siya sa ato ang cocoa sap. So fresh na siya na sap gikan sa ato ang inflorescence gikan sa ato ang mga lubi. So sa sa sunod ang atong pag-harvest na pod sa katong mga bunga na pod sa atong lubi. Sa fruit, appropriate maturity indices should be the basis in determining the harvest time. A coconut fruit should be harvested in different stages depending on purpose and the age is determined from flowering. So 9 months or less for young coconut or buko processing. Kung magbuko mo or mamligya ta og mga buko juice kana kung gamiton nato siya buko, so kailangan ang ato ang mga gamiton pud na para sa atong buko production or sa buko juice production is katong mga butok nato ang 9 months or less
para ana ang ato ang gamiton. So kung magbukayo pud ta nga processing nato kay commonly naning bukayo dessert nato 10 months po dapat gikan sa pagbe atong ato ang punuan. So 9 to 11 months for makapuno. Commonly 11 to 12 months para sa atong oil, sa milk o sa desiccated coconut processing and seed purposes. Mo na siya tong ginatawag og katong lubi na jud nga lahing. So 11 to 12 months para makaproduce ta og oil, milk, and desiccated coconut og sa other pa na purposes anang maghatag ang PCA sa inyong mga seedlings mo na siya atong gagamit na seed nuts. So kani diri atong processing sa ato ang buko juice production, makita ninyo sa screen 6 to 9 months old na mga coconut na mga lubi nat ang mga butong ato siyang kanang cleaning through spraying of water hantud na mahimo na siya og buko juice diri tapos pwede na dayon nato na siya mainom, pwede na pud na siya ma-market. Commonly makita nato sa Tagum or diri sa Panabo daghan jud nagabaligya og mga buko juice nga nay kanang buko water lang gid siya or kato mga gisagulan na og mga gata. So isa na siya sa product sa atong mga lubi maliban sa ato ang mga matured nuts na atong commonly ginabaligya. So, pag-harvest po nato sa itong fruit should be practical and economic. For practical and economic reason, harvest interval should be 45 to 60 days for copra production. So, sa isa ka tuig, pwede ta mag-harvest o kaupat sa itong copra for copra production sa katong mga bearing na ginato na mga coconut plant na to, nga mga coconut na to, nga mga punuan, mga coconut trees, pwede na ta mag-harvest kabalo namang ginato mga coconut farmer ani na every 90 days or sometimes 60 days mag-harvest na mo for copra production. 30 days for VCO or desiccated coconut processing. Kaning sa VCO na to o sa desiccated coconut 30 days lang siya kay kanang dili pa kayo siya matured niya humok pa po niya atong VCO biya kay cold press man ni siya, so kailangan na humok ang ato ang meat for this production. So methods of harvesting, ang atong methods ani kung unsaon nato pag-harvest atong mga lubi, mga butong sa atong mga tagsa-tagsa mga uma, naturally falling. So pasagdaan lang nato sila na matagak na abi sa hayana most convenient kay di na magsaka. So napud ta is kaduha atong using of bamboo pole while harvesting site. So mura siya karit. So pwede pud ta mangarit dito sa atong farm. Most commonly ginabuhat gina natong mga farmers no na mangarit lang ta kay kapoy na pud kayo og saka sa atong mga kalubinan nga pertina katag-as. Tapos napud tay climbing. Usually ginabuhat ning climbing sa atong mga batan-on nga mga anak or mga apo nga mag-harvest sa ato ang kalubinan dito sa ibabaw. So, common ni siya og mechanical and other climbing devices na atong ginagamit. So, sa pag-harvest nato, makita niyo diraan ang atong farmer, kamo nga mga farmer, usahay inyong ginabuhat is mangarit jud mo sa inyong mga lubi nga lahing na, so matagak na siya. So, mani commonly use nato. Tapos kaning ato ang ginatawag og paghak-hak sa ato ang lubi. So kaning sa paghak-hak nato sa lubi, kaning mga batan-on man jud or mga papa ang makabuhat pud ani kapit man kataas no, mao ni atong ginabuhat commonly. Tapos diri sa atong mga yang buko pod, usually sa atong mga yang buko na manggitay dwarf coconuts na gina-harvestan sa atong yang buko. So ang mostly mga yang buko nato kay dali ra man siya makabot. So i-store lang i-harvest na to siya o ganang hinay-hinay lang. So yang coconut buko should be harvested by bringing down bunches with the aid of rope to prevent breakage. Should be stored under the shade. So kani siya to prevent breakage, di siya mga mabuak ang atong mga buko kay sensitive pa sila. So should be stored under the shade. Kanya naman kung mainitan atong mga buto nga atong harveston maunsa man siya kanang males ang iyahang sugar content, so di na siya tamis, usahay init pa ang tubig ana niya. So, diri sa atong pag-harvest pod sa atong fruit or sa atong lahing nato na mga lubi, makita nato diri nuts should be stored away from direct sunlight and not in direct contact with the soil and properly secured from stray animals. So, kailangan atong mga fruit o kaning pang-copra production nato or sa kaning baker nato nga ginabaligya, dapat kita pag-harvest nato sa ato ang mga
hasnut nato or ginatawag nato baker, dili gyud nato sila painitan directly yan. Tapos ipo nato siya ibutang sa mga soil nga kanang kuan direct kay ang moisture content sa soil makasulod dito sa ato ang shell and properly secured from stray animals food. Kay kung naay mga stray animals mga iro, mga iring, naay mga ihi dara, naay mga tai dara, so naadri ka ng tendency nga mag-mold sa atong kuan, atong mga lubi or dili na jud siya mahimo nga mabaligya, ma-reject na siya sa ato ang traders food tungod ana no. So malas ang ato ang ginatawag og income. So, diri na ta sa atong post-harvest handling. Ang post-harvest handling nato is a visual inspection of the coconut for insect pests and diseases should be done before transporting. Kani atong post-harvest handling is after sa atong pag-harvest, kung ato na siyang ibaligya, magkuan jud ta og visual inspection. So, sa atong mga mata, atong gamit atong mga mata, makita gyud nato dito nga tan-awon nato, i-secure nato nga ato ang transportation na magamit or atong mga sakyanan. Kung unsa pa atong magamit is wala gyoy hugaw nga or wala gyoy insect pests or diseases nga maka hinder pod sa ato ang transporting ana nga time. So diri sa atong post-harvest handling, ang present pod sa atong germinated nuts, dapat walay germinated nuts sa ato ang mga gipamaligya pod na mga hasnut. Kaya nga naman kung naay germinated nuts, mahitabo nga nagtubo na siya nga lubi, so males ang oil content ana sa ato ang mga lubi pod. So ang pag-transport pod for post-harvest, pag-transport sa atong mga sap or sa atong mga tuba or katong liquid nga product nato gikan sa inflorescence, conveyances for transporting harvest coconut sap should be made of such material and construction that will permit easy and thorough cleaning. So tanan nga gamiton nato for transporting, kanang dali lang nato malimpyuhan pod na mga gamit nato or for transporting nato sa atong sap. Facilities should be maintained clean and disinfected. Tanan ng mga pasilidad kaya naman tubig baya ni siya or liquid ni siya nga material, so dali lang ni siya makakuha sa mga dili maayon na mga contaminant sa sulod sa atong mga pasilidad. All handling procedures should prevent the coconut sap from being contaminated. So tanan gikan sa pag-transport, gikan sa pag-adto sa atong mga storage facilities, kani siya nga mga handling dapat strictly gini siya nga gina-monitor pod sa atong mga coconut farmer kay para ma-prevent nato nga dili siya ma-contaminate. For purposes other than vinegar and toddy, care should be taken to prevent fermentation and to protect against contamination. So dili gyud nato pasagdan na ma-ferment siya no kay mo aslong man ni siya, so mahimo na gyud siya og tuba. So sa transport pod nato sa atong fruit, rolling of the fruits while in transit and dropping during loading and unloading should be avoided to prevent cracking and mechanical injuries. Pwede pod mabuak nga to ang mga hasnut. Vehicles should be checked before use for cleanliness, chemical spills, foreign object, and pest infestation. So dapat malikayan gyud nato kini pag ato nang i-transport ang ato ang mga hasnut. Coconuts should be transported separately from goods that are potential sources of chemical contamination and cause of biological and physical hazard. Ato jud ipalayo ang atong mga produce no nga mga nuts sa kani nga mga presents ani nga mga dili maayo nga butang para sa ato ang mga lubi. So kailangan jud na maintain gyud nato ang cleanliness gyud og sanitation sa tanan natong paggagamitan sa ato ang mga lubi og sa ato ang sap. Sorting and grading, separate nato ato ang mga fully mature intact husk or no cracks and no discoloration nga mga coconut husk nato nga ay husk coconut nato sa kaning from those with minor blemishes or less mature nuts. So ato silang isort kung unsaon kay isorting mapuna sa atong mga traders. Dapat kita pud na mga coconut farmer kabalo na pud taon sa nato pag-sort o pag-segregate sa ato ang mga coconuts pud na atong ipamaligya. So i-discard pud nato or dili nato dili nato ibaligya or ilahi nato ang atong mga crack nga mga moldy o mga pest infested nuts. Kaya naman kung kani inyong isagol dito sa inyo mga good nuts inyo na ibaligya, so mahitabo mahimo siya nga kanang managhan na noon siya mag-contaminate siya or kanang mahimo siya nga kanang magdaghan ang ingani nga moldy na mga pest infested
coconuts, so dili na gusto ang traders ana og molest pod ang price sa inyong mga coconuts pod nga ibaligya. So dako jud siya tabang, no? So benefits pod nato sa post harvest handling nato, mo ni siya mga benepisyo nato if good ang ato ang post harvest handling, kanang good o maayo ang atong pagproseso sa ato ang mga kalubin atong mga lubi nga ato na harvest hantod sa atong post harvest, ma-reduce ang losses nato sa income nato ha nga mga coconut farmer 25% to less than 5%. Kaya nga naman kung wala to nag-spread tong kwan kay inyo namang gi-separate na ninyo ang dili maayo nga mga nuts, mga moldy nga man nuts. So kung ma-separate na ninyo siya, so ang uban ato or 80% or 90% sa inyong ibaligya nga mga coconuts is mahalin gud siya sa desired ninyo na mga price or sa traders prices po nato. So maintains higher oil nga yield and quality. So ma-maintain gud atong higher oil yield o quality sa atong mga lubi. Tapos, dire ma-increase pod ang income o market opportunity sa atong mga coconut farmer. Ma-increase yun ang income kaya nga naman, goods man ang ato ang produce. So, support sustainable coconut industry sa tibuok Pilipinas. So, kita nga mga coconut farmers sa tanan ng mga naminaw karon, makasupport kita sa sustainable or sa pagpadayon sa pagpanguma og lubi sa industriya diri sa Pilipinas or sa ato ang locality, makapadayon kita nga wala tay kanang losses or dili lang kay ma-break even lang ang ato ang pagpanginabuhi sa ato ang kalubinan po. So sa storage facilities nato, manantata sa atong harvesting and post-harvest handling, dili nata sa atong storage facilities. So commonly, ang ato ang agricultural inputs, farm implements and harvesting tools should be separate, have separate storage areas. So storage areas should be well ventilated and designed for ease, and cleaning spills and leaks should be free from the waste and does not provide a breeding place for pests. Storage of agrochemicals should be located in an area far or separate from the living quarters of the farmers, sources of water, and where the coconut is handled. If not possible, fertilizers and pesticides should be physically separated and labeled accordingly. So atong storage facilities, dapat limpyo gyud si atong storage facilities, layo pud sa atua, layo sa mga contaminants sa ato ang tagsa-tagsa nga mga farms sa kalubinan, no? So, natay types of coconut storage facilities diri sa Pilipinas. So, natay traditional on-farm storage or tapahan shelters, kanang atong mga tapahan or katong ato ang mga kukum dryer, pwede po siya mahimo na to storage facility, no? These indigenous structures serve a dual purpose of smoke drying coconut meat into copra while providing a covered space to protect the product from tropical rains. So, kani kay atong Pilipinas man kay sige ra man tag-ulan daari, so kailangan atong mga lubi food labaw na atong mga kopra nga ato nang ang meat sa atong lubi no na kopra na nato i-store ginato na siya sa place nga kanang dili maulanan, labaw na ning moisture kay ano pa maulanan siya di maunsa man ato ang mga meat nato, so maglisod na po ta og pa dry ana niya. So it takes time na pod na para makaproduce ta og ato ang kopra nga ibaligya ato sa atong mga traders. So very traditional ni siya and common ni siya nga ato ang kinabuhat sa ato ang mga kopra production. Naputay bamboo shed, utilizing locally sourced materials. This elevated platform ensures natural airflow beneath the stored nuts, preventing soil moisture from causing premature germination or rot sa tuang mga coconuts. So kani siya dapat elevated siya, dili siya direct sa soil kanya naman ang soil daghan kay mga contaminants dira, wala pa kabalo kung isa ang naa sa soil, mga hugaw dira, mga dirt dira na contaminate sa ato ang mga coconuts. And dapat tayo temporary stockpiling, or farmers often use shaded, well-drained ground areas covered with coconut fronds or shed to hold the husk nut for short duration before they are transported to local traders. So dapat yung ani good, no, makita niyo sa picture, no, darawa dili jud siya, wala jud siya directly sa ato ang yuta nya gi gwapo pud ang pag-secure sa ilang mga nuts dito na stock jud siya. So common gina nato na ginabuhat sa atong farm.
So modern warehousing and hubs, natay mga modern warehouse o mga hubs na to, controlled atmosphere storage para sa itong mga butong, usually manggod kay sa itong mga butong ng mga products, kung ato siyang i-export, diriya gina siya padulong sa mga controlled atmosphere storage, utilizing advanced climate control system to regulate temperature and humidity to prolong coconut shelf life. So kung for export na ato ang mga buko and other coconut products nato, diri na tam ibutang siya sa ato ang mga modern warehousing and hubs. Naputay may automated inventory system implementing digital tracking and robotic sorting to enhance operational efficiency and supply chain transparency. So tanan na first in first out diri agad makita ang quality sa atong mga coconut diri asik kuan jud siya kanang regulated gyud ang ato ang mga coconuts ani nga facility. So dako-dako na gini siya nga facility no, so daghan pud na mga coconuts ang ilahang gina-process. Sa diri ata sa strategic distribution centers, establishing large-scale logistic hubs in key producing region to streamline domestic and international export processes. So kani siya common na gyud siya sa atong mga dagko na gyud na mga kompanya sa naga-export sa atong mga lubi, sa atong mga oil, sa tanan mga byproduct o products sa atong coconuts. Mao na ni siya ang mga dagko ng mga facilities nga gitawag nato og modern warehouse and hubs. So diri cold storage for value-added product, temperature regulation, maintaining a consistent cold chain environment to preserve the quality and the shelf life of coconut cream and milk. Hygiene standard, dapat limpyo po ta, implementing strict sanitary protocols and stainless steel surfaces to prevent microbial contamination for processed goods. Inventory management, kailangan ma-invent na dito inventory no, record keeping sa tanan natong mga product, utilizing digital tracking system to monitor batch and freshness and optimize the distribution of perishable coconut derivatives. So mani siya atong mga cold storage no sa atong mga coconuts nato para ma-prevent ma-lengthen pa ang short life ang life shelf life sa ato ang mga lubi nga hatag nato sila or ginabaligyan nato sa mga traders. So atong useful reminders no sa ato ang tanan, harvest at correct maturity. Dapat i-harvest ato itong mga nuts, mga coconut, correct maturity na siya. Kung asa ninyo gamiton, kung gamiton sa buko, kung gamiton sa kopra. Handle gently, dili na ito ka ng aggressive kayuta na ka ng sa tuong pag-handle sa mga coconut to, panglabay na lang nato, dili na to yung anaon pagkuan pag-handle ang ato ang mga coconuts kay mabuak in tawon ana. Tapos avoid dropping kay lisod na kung makuan, so dili siya mabaligya or kung mabaligya man siya less na ang iyahang price no. So clean, sort and grade immediately pag harvest ninyo. Kung gwapo ang kuan, i-grade dayon ninyo sa i-sort na dayon ninyo o limpyuhan dayon pag humanyog diha sa inyo mga coconuts. Try to target moisture. So i-dry na to ang atong mga meat sa copra for copra process. Kung copra ang inyong ibaligya, so i-dry gyud nato siya sa target moisture nga dili mo taas og 12% ang moisture content sa ato ang coconut meat. So dapat 7 to 8% dapat ingana ang dryness niya kay para oil na lang ang mabilin ana nga ato ang copra nga atong ibaligya. So use elevated ventilated storage. So atog yung gamito ng katong mga elevated kay para dili ta malikayan ginatot ng mga hayop, mga lain pa na mga kuan sa ato ang mga tagsa-tagsa nga mga farm. So malikayan nato nga dili siya dali na madaot ang ato ang atong coconut. Og ventilated pud ang storage kay para ang airflow sa sulod sa inyong storage facility or sa inyong storage area sa tapahan magperminti siya. So dili siya kanang ma-stuck lang dito ang air kay nga naman maka-create na siya og moist dito sa sulod. Pag mag-create na siya moist, mahimo na nga naanay mga kaning dili maayo dito sa atong meat na mahitabo. So pag daghan og moist, so makuan jud siya no na mga fungal infection na dira sa ato ang mga coconut meat. So follow FIFO rotation, follow yun nato ang first in first out nga rotation sa ato ang tagsa-tagsa nga mga farm, even good sa ato ang mga local lang na mga storage facilities. Kung usa ang una nga ni sulod, mo puy una nga ipagawas nato. So kung una nato na harvest ni siya karon, so dapat mo po ni siya
siya atong una nga mabaligya sa atong mga traders. So inspect po nato and clean weekly kung asa nato sila gi-store. Kung gi-store ba nato siya sa atong mga farms, sa atong tapahan or sa atong kukum dryer or sa atong mga bamboo sheds nato, inspect nato na matag adlaw basig na nila mga iti, mga unsa pa diraa nga mga ihi, i-clean jud na nato weekly kay nga naman kung dito manglimpyo pod, mag-sanitize, ma-contaminate jud ang ato ang mga coconut products o byproducts pod niini. So mao lang ni siya ang ako ang ma-share sa ato mga coconut farmers. Hopefully kini nga ato ang lesson karon sa lesson 7 and 8 na napon mo'y nakutlo ani isa gamay no kay kabalo naman kita sa ato mga coconut farmer, kabalo naman mo sa on pag handle gyud sa ato mga coconuts, pero mas maayo nga naapag mo'y daghan pa nga matun-an jud ato ang pagpanguma sa atong lubi. O maura to, daghang salamat sa tanan naminaw. And salamat po Ma'am Lucille. Balik na. Ayan, daghan kaayong salamat Miss Kimberly T. Portias, ato ang Coconut Development Officer gikan sa PCA Region 11 no. Sa daghan kayong salamat ma'am sa pagpaklaro sa mga detalye mahitungod sa harvest, post-harvest handling ug storage facilities sa atong pagniniyugan. Mga higala, palihog lang og type or comment sa inyong mga pangutana kung naay mga detalye na gusto ninyo palawman, and feel free na mangutana diha sa ato ang comment section no. Maka-agree sa atong pagbalik, tubago nato no kung ana ay mga pangutana gikan sa atong mga estudyante ma'am og live viewers kay gahapon nagpusot-pusot yun no, daghan kay silang mga questions. Ayan, so ato ana siyang tubagon later on no, kana og uban pa human lamang niining mga pipila ka pahinumdum. Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Based Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am, ang iti ay sa mga ma'am tungkol kay sila po ang nagkandak og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi. Nag-start itong Marako sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko. Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Based Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am, ang iti ay sa mga ma'am tungkol kay sila po ang nagkandak og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi. Nag-start itong Marako sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko. Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Based Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am, ang iti ay sa mga ma'am tungkol kay sila po ang nagkandak og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi.
Ayan, welcome back mga ka-agri. Og time check, oras karong taknaa, ana ta sa 12:39 PM na alas 12:39 sa udto. Ayan. So larga na ta sa unahan mga ka-agri karong taknaa tagaan na gyud nato og panahon ang pagtubag kung naamay mga pangutana gikan sa atong mga estudyante or mga live viewers. Ayan, ubay-ubay na ang atong mga questions from our students. Gikan kay Ma'am Merlinda Ibanez, ang iyahang pangutana, Ma'am Kim, ano ang disadvantage kung dugay nato ma-harvest ang adtong lubi? Example, maabot siya og 5 to 6 months. Ang lubi nga nahinga na siya. Yes po. Kung Murag mao siguro yung pasabot, Ma'am. 5 or 6 months daw po kung maabot na siya. usually wala jud siya kanang disadvantage jud ma'am, pero pag imong kanang i-manage siya nga ay kanang himo siyang ibaligya gyud as farmer, dito magita sa profitability kung i-harveston pa nimo siya og 5 to 6 months imong lubi, so ang labor pa ani mo ana, so it takes time, so it will take time pod kung ibaligya na nimo siya ang imong kopra, kung ikopra nimo or kung hasnat kay wala man dili man control nato ang prices pod na nadjud tay mga drastically mag-change gyud ang price sometimes. So sa karon kay baba ang presyo sa atong kopra, so kung dugay pa nimo siya ma-harvest, so ang mahitabuan na daghan kag i-harvest pod sa imong lubi, depende po na sa imong kalubinan. Wala jud siya disadvantage, but then if business minded ka o business man gid ang atong pagpangopra no, pagpanguma sa lubi, exactly. kay kung business siya, kung economically nga paggamit nato sa atoang lubi, kailangan jud na dito ata sa per quarter kay para natay income, natay kabayad pud sa atong mga trabahante, ug dili pud maganang unsay tawagan ni ana, dili mag-stop pud ang atoang profit or income sa ato ang panginabuhian sa lubi pod ma'am. So wala jud siya disadvantage, pero kung gusto jud ka nga nakikita kada quarter, dapat kada quarter pug ka mag-harvest. Ayan, at klaro to Ma'am Merlinda, no? Another question, Ma'am Kim, pangutana ni gikan kay Ma'am Shang. Good morning, Ma'am. Ask lang po ni, unsay maayo nga dako og kita, buko or copra product? Salamat po. Kung dyan siya kanang common, dyan siya ng mga pangutanan no, sa ato mga coconut farmers, kung buko ba jud or copra ang dako og kaning say tawag ani income sa ato mga coconut farmer. Pero para sa kuha ma'am, para sa kuha ang dako jud og income is kaning mga buko nato, kay sa atong discussion earlier, ang buko nato 9 months and younger than that, pwede na siya nato harveston, pwede na po direct ato ibaligya, di na ta ang kopra manggod nato, if magkopra ta or even sa baker maghulat magitag pila ka bulan no. So sa ato ang pila ka bulan, ang kaning ato ang mga butong dali ra man pod siya nya, tapos ang market nato ubay-ubay pod ang market nato dari sa Davao region pod sa atong butong, pero localized lang siya, dili siya kanang daghan jud sa export nato na pagpamaligya sa atong market nya. Dili pod siya trabahoso gyud, kay pag after nimo harvest pwede na nimo siya ibaligya sa katong imuhang suki nga trader or suki nga nagabaligya po buko sa atong mga palengke. Pero pag mo ingon po ta og kopra, ang atong mong kopra usually tanan nato ng mga farmers mao gid ang ilahang buhat ma'am. So kani siya kay ma'am, para sa kuha na dako imuhang ma-income sa ato ang butong, pero less pod ang kanang seasonal pod siya. May kahitabo na usahay hina pod ang ato ang pagpamaligya og butong, kay wala kayo'y butong pod kay na sanggi ato ang lubi or unsay nahitabo sa atong mga farm. Pero sa kopra is sustainability gid siya ma'am. Pag kopra na adyo tay mahitabo na sustainability sa ato ang pagpanguma, og ang profit og ang income naagid siya permanente for every 3 months, naagid siya nya, naagid atong trader, napod tay mga buyer gid anang ato ang kopra pod ma'am. Dili siya kanang wide ang ato ang scope sa trader nato, sa mga buyer nato when it comes to kopra o katong mga baker nato or mga hasnat, kaysa sa atong mga buko. Yan na siya ma'am. So mas okay gid tong Kopra. kopra product. Ayan.
Another question po from Ponteros Integrated Farm. Ma'am, if we produce premium copra, would there be any price difference compared to traditionally produced copra? So kung tawag atong premium produced copra, so dili siya pagod na copra, ma'am. Nga na siya, kung premium siya, limpyo ang pag-process. So I think kani siya nga premium process, magdepende siya sa ato ang mga milk company kung pila ilahang i-price sa kana nga copra nato, kay usually ato mga copra sun-dried man siya or kato sa tapahan nato or kukom, so naadyo usahay na pagod jud siya, no, so maless good ang price ana, ma'am. Pag premium copra, pag puti good siya, feel good nako or nalang sa kuan na kanang kuan jud siya kaning mas dako siya or presyo, magdepende siya sa atong mga oil mill or sa atong mga traders nga nagakolektaan na or nagapalit sila, ma'am. O puti naman jud Taas og value. o taas siya, ma'am. Tapos kay less pod ang ginatawag nato og kanang carcinogen nga kaning sa atong product sa kaning pag ako magong nabasa na pag kaning ato ang copra is kanang itom na siya or napagod siya, taas ang kaning possibility nga na siya carcinogen na kanang content sa iyahang copra, ma'am. So pag limpyo jud siya, feel kanang kuan jud siya, ma'am, mas dako jud siya og value, yes. sa ato ang market. Moto siya ang premium. Premium. Yes. Ayan. So, next question po. I hope natubag to Sir Ponteros Integrated Farm. Next po. Hi ma'am, ask lang ko, pila gyud regular bunga sa isa ka buling na kaya na daw harveston? Pwede na harveston. Pwede na harveston nato na mga lubi na pwede siya 14 nga nuts. 12 to 14 nuts na siya, na mature nuts, ma'am. Pwede. Depende mapugod na kung gusto mo og daghan og lubi sa per bunch sa inyong tree. So katong mga topics na to, early topics na to, kailangan ang farm management og pag-manage atong mga lubi na gyud siya, or ang proseso gyud ana nga pag-manage atong lubi inyo jung gibuhat sa inyong mga farm. Kay kung wala mo nag-abuno og tarong, wala niyo naabunuhan, wala niyo nalimpyuhan inyong lubi, wala niyo natarong og tanom inyong lubi, kung wala gyud niyo natarong iyong lubi ba, pasagdaan lang ninyo nga mamunga siya. Pagpamunga, pwede na niyo harveston niya, dili na dayon mo mga timan na dayon sa inyong lubi, pasagdaan lang ninyo. So mahitabo gyud na males gyud siya ang iyahang production sa bunga per bunch. So pero inyong pag-atiman sa inyong lubi, tarong nga pag-abuno, mas maayo jud nang ingana, kay kung mag-process na ta or ato na siyang i-harvest, ubay-ubay gyud ang ato ang ma-collect or ma-harvest ato na nuts per tree per year. So ang average, ma'am, yes, ma'am, pero ang average man gud nato nga kwan sa per year ginato 45 siya, 45 ang bunga sa isa ka tubig. Okay. Sige po. Ayan. Next po. Okay ang coconut fruit processing, ma'am, if taas ang presyo? Ayan, pangutana ni Ma'am Maria Proeloy. Okay ba daw ang coconut fruit processing if taas? Kung saan iyang pasabot kaya na coconut fruit processing if taas ba daw ang presyo? Sa value adding siguro niya. Kung sa value adding, ma'am, nga fruit sa atong buko or sa kanang kuan dili sige, Ma'am Maria. Ma'am, palihog kog dungag og impormasyon or detalya aron nga mas makatubag og tarong si Ma'am Kim, no, sa imong pangutana kung asa ni siya kabahin ning coconut fruit processing na imong ginamin diri, ma'am. Ayan, so forward to sa unahan. Ayan. Sige. Pangutana ni Ma'am Anilyn Abelia Maluenda. Ma'am, asa ta makapalitan ng cocoa sugar? Okay ba siya gamiton sa diabetic person? Available na itong mga cocoa sugar, ma'am, sa mga grocery stores sa ato ang locality na sa Gmall, napo na siya sa ato ang DTI Negosyo Center, o pwede pod mo sa kaning makig-coordinate pod sa ato ang Department of Agriculture sa AMAD kung asa ang ato ang mga baligya o cocoa sugar. But then kung imong concern, ma'am, is for diabetic person, since naaman siya yung sugar content,
So kailangan gihapon kay sugar man siya, so less gyapon ang imuhang paggamit ana kay namang gyapon siya sugar content ma'am. So Or dili lang siya mas, taas. taas Di siya compared sa katong ano, sugar no? cane na to, na katong brown sugar na to ang ginagamit. So Okay. kanang cocoa sugar na to, nagyapon siya sugar pero limit lang gyapon na to paggamit since diabetic person man ka ma'am. So kailangan na limited lang gyapon. Maayo siya, mao nang ginaingon nga maayo ang tanan butang basta dili lang sobra. So mao na siya ma'am na Yes. okay ra siya. So Bawal daghan gid ta. ang sobra. No, bawal jud gyapon ang Ayan. sobra ma'am. Sige. Kabahin pod sa coconut sugar, ma'am, na ay mga supported o assisted na learning sites for agriculture ang ATI nga nagaprocess na sila og coconut sugar like Healthy Sweets namo na learning site for agriculture. Actually nara sila diri sa Panabo og daghan pang mga LSAs or kanang mga FCAs ma'am no Yes, na ma'am. nagaprocess na og coconut sugar. Pwede may mag ano sa imo maghatag sa imo ha og list basig na ay duol dia sa inyo nga pwede pud ninyo mapalitan kay para ano ma'am kanang ilahang tangkilik ko no ang local Yes ma'am. na products sa ato ang mga farmers. Ayan. Next na pangutana gikan kay Ma'am Patricia Habines. Hinlo ba ang fresh nga tuba or sap imnon na dili man gyud malikayan makasulod man ang mga putyukan, buyog, tabili sa sugong? Unsa ang angay buhaton? Ang angay pinakauna jud na buhaton ana ma'am is ato yung i-prevent no na makasud jud na sila ang nang maimugingon na mga putyukan, mga tabili kanang ana kay di ba pag mag-harvest magita ng tuba, pag fresh harvest tuba okay kay na siya gunitan. Ay okay kay na siya inumon kay fresh man siya gikan magid siya sa inflorescence. Ang problema nimo kung asa na gikan ang mga tabili, mga putyukan, ang mga other na mga insects. So pinakauna nimong gamiton ana, ikaw ang responsible gyud kung giunsa nimo pag lock ang katong imuhang gigamit para magkolekta ang ato ang coconut sap. So kailangan pero pwede ra magyapon na siya mainom. Ang akuha lang ana is kanang hugaw jud siya kanang dili nang Di siya safe. dili for siya safe consumption, gyud ma'am. for commercial nga consumption. Kung ikaw lang siguro pwede ra siya kung gustuhon nimo pero para sa ato ang coconut farmer karon nga namin na mga farmers is kailangan responsible gyud na i-safe gyud na jud tay safety sa tanan natong buhaton sa ato ang mga kalubinan, especially pud aning concern ni ma'am sa ato ang coconut sap, kailangan jud na sealed ang ato ang mga containers nga atong butangan sa atong sap nga freshly harvested. Yes, ayan. Pangutana na pud no, gikan kay Ma'am Lizelle Folidog Condes. Actually, nag-share din siya sa experience, ma'am. For my own experience, if dugay ma-harvest, gaan na ang timbang kay manurok naman. Dagko na kaayo ang unsa ni butbut, then mugamay ang harvest pagkasunod. Musandaw ang lubi. Okay. Unsa iyang gusto ipaabot ani ma'am? For me ma'am, tinuod jud na siya no na kanang tubo na gid atong lubi kay kumana na tong iyang katong buwa man ang tawag nila sa uban, nang buwa sa sulod mao naman gud na siya ang nag-consume sa nutrients sa sulod sa atong lubi, so mo thin gyud ang ato ang lubi sa sulod kanang ato ang meat, tapos ang oil content pud ana niya ma'am is mo baba gyud siya, so mo baba gyud ang kanang presyo pud sa ato ang kopra or atong baker kung i-baker na nato na siya pod. So nga na siya ma'am, tama po nang gingon ni ma'am. Yes, okay. From Ricarda Cobio, good PM ma'am, tagpila na di ay ang presyo sa kopra karon ma'am. Mutaas pa ba o balik? Naman siya nimo ganina ma'am, nababa ang ato ang presyo karon sa kopra. Sa karon ma'am, baba pa jud ang presyo sa kopra, pero mag-send lang mi ma'am kung unsa na atong average price sa atong kopra sa karon na week sa PCA mag-post lang man na sila kung unsa na atong average kopra price and sa atong has nga mga coconut diri sa region. And since dili man jud controlled sa atong PCA ang price hike og sa ato ang prices sa ato ang mga coconut products, kaning kopra nato og sa atong hasna to kaning baker. So sa pagkakaron basin yan, we're hopeful na mutaas og balik ang ato ang kopra price and ato ang hasnat atong mga baker. Hopefully jud sa atong government o sa atong mga traders, sa mga companies na mutaas gud ang presyo nila.
Yes, bago-bago Pohon. gyud ang presyo ma'am, Mm. no. Anyway, Yes, ma'am. next na question ma'am para paspasan nato no para daghan ta questions nga ma-entertain. From Ma'am Angelina Takulin, ma'am, unsay ideal daw nga maturity sa kuko nga pwede na daw harveston para sa kopra, ma'am? Ideal nga edad mo ba niyang pasabot? Ay, edad. Opo. Ideal nga maturity sa coconut nga pwede na daw siya i-harvest para mahimong Koprason. kopra. Oo. Sige ma'am. Sa katong ato ang mga local toll na to ng mga varieties namunga na dapat namunga na jud sila no. Kay mao mo gyud ato ang gina-harvestan gyud sa ato ang coconut nga matured coconut. So katong sa atong slide kaganina preferably 11 to 12 months. So whole year siya nga pwede na to siya kanang kung desired nga oil na to nga content or sa milk content or itong sa desiccated coconut 11 to 12 months gid siya, pero economically speaking sa atong mga coconut farmers nga naminaw ang advice is 45 to 60 days to 90 days nga pwede nato rotation nga maharvestan ang atong mga tagsa-tagsa nga kalubinan nga katunag yung nagapamunga dili tong bag-ong namunga basta katong namunga na gyud nga ginakwaan na gyud ninyo og mga lubi nga inyuhang for harvest ninyo ng mga lubi nga mature nuts kay katong 90 days pwede naman na siya makopra ma'am. Pwede na siya makopra. Okay. Mo support pud ni didto same murag connect ra pud ni sa imong tubag ma'am kaning pangutana ni Ma'am Cherry nga okay lang ba daw harveston ang lubi nga dili pa kayo gulang or kuprahonon. Ang problema lang jud anang kung kuprahonon ninyo tapos less ang maturity sa nuts ma'am, less pod ang production, less pod ang timbang, less gyud pod tanan. Kung gusto mo og katong proper jud na kanang maka-income jud mo og taas-taas, kato pod yung mga desired nuts nato nga lubi na gyud siya, lahing na gyud siya. So kato yung 90 days ang pwede nato na ma-harvest ma'am kung lesser pa ana, mahimo naman gyud siya og dili siya makupra ma'am ba, so humok pa ang iyang meat sa sulod, mura pa siya butong maguwang gamay sa butong, hindi siya lahing. Okay. Ayan. So, next na question, ma'am. Unsa ba ang variety sa lubi na kusog mo produce og cocoa wine? Cocoa wine po niya, ha? Naaday Sa siya. kanang Depende din na siya sa bahali variety. na? Marag bahali na ma'am no. So far unsay nga variety mas basi mo. Maglisod kayo ilang pangutana. Maglisod kayo sir. Sige. Na dili ko makaingon na kanang itong coconut na katong centennial nato na mga variety or local tall variety or sa dwarf nato na variety nato pwede na kanang appropriate good na variety sa coconut ato magamit kung magbahalina na ta. Magbahalina medyo ang tawag sa coconut wine no. Side atong sa tuba lang nato ginagamit pod. So magdepende jud guro sir sa kaning sa tong research kung unsa ang pwede nato na magamit gyud appropriate na variety sa coconut na magamit nato. Sige, ma-entertain na lamig last two questions. Na ay nagdoble direct pangutana ma'am. Ang ilahag yung pangutana nganong man ma'am nga nibaba man ang presyo sa kopra nga mahal man daw ang coconut oil. Tama ba ni? Tama ba to akong nabasa ganina? Sige daw po. Ubay sila ng utana sa presyo. Sila nagtala sa presyo. Kung kaya na to tubagon ma'am. For me, sa ato ang topic karon na handling and post harvest and post harvest handling nato sa ato ang mga coconut magsugod gina siya sa ato kay kung makita gud nato mga coconut farmer no mga ka-agri na kung makita nato na atong production sa kopra is katug yung dili siya limpyo tapos mag-baker pud ta og kanang baba lang siya tapos atong makabalo magutan na if sa oil mill company ila pa magunang gina-saturate, gina-filter pa na nila ang atong mga oil. Though mahal ang atong oil karon and baba ang price sa atong kopra, nakita gyud nato nga magikan gyud sa ato ang paghandle pod sa ato ang mga kalubinan or sa atong lubi kay kung remember sa atong tapahan, magtapahan lang ta tapos ang smoke na mag-produce siya og katong black mablaken good ang meat sa ato ang mga kopras. So ilodge na sa atong feed
So sa tong mga oil mill company ilaha pa nang ginalimpyuhan, ginasaturate kay ngano kay kung mag-base pud ta sa kaning mga companies pod na kaning mga dagko nga companies ma'am napo na sila yung mga safety, mga hazard na mga ginasunod, mga HACCP Napasok ba sa certified o standard? kung pasok ba sa standard ang ato ang mga produce na mga kopra nato kay kung itom na gyud kaya tong kopra mao medyo ka pamilya medyo tayo no kay kung pagod na gyud siya taas gyud ang content sa ato ang carcinogen so sa ato ang mga feed mga oil mill company gina-process gina nila ma'am na kaning matarong jud siya nga ma-commercially produce siya sa ato makita nato sa tong mga market karon na mahal jud siya no kay wala ta kabalo kung gyud sa nila pag-process para malas ang content na dili hazardous na mga content sa atong mga lubi pero sa ako alam po ng POV. paghuna-huna. Mao lang po the opinion ni ma'am no sa ato ang kalakaran karon. Ayan, dagan pa mga good kaayong factors na i-consider nila ma'am no. Ayan, so I hope natubag to siya kay ubay-ubay nang utana about ato no. And lastly, naka-encounter lang kog duha ka same question and mauna ni siya ato ang last na pangutanang entertain. Ayo lang mo og kawala o kuan paglaom kay amo ang tubagon no. Later on ang inyong mga questions. Please tanawa lang ninyo kay mag-reply mi sa inyong mga questions katong mga wala na mo na air nga mga pangutana ayaw mo kabala ka kay mag-comment back mag-reply mi sa inyo ha no. Ayan, ang last question ma'am, same magudi silang pangutana, dili ba daw masandaw ang lubi kung harveston og butong or mahapdusan ang punuan? Dili ba masandaw ang lubi kung ang harveston butong o mahapdusan ang punuan? Oo nga same sa pangutana nga kung harveston ba daw ang butong dili ba daw siya malad-an? With proper mga proper nato na fertilizer application and farm management ma'am, whether ma-consider man po nato ang atong climate ma'am no. Yes. Sometimes ato ang climate diri sa Philippines init jud kaayo so that time usahay masandaw gid atong lubi pag init jud kaayo ang panahon. So sa diri sa ihang pangutana ni sir kung masandaw ba ang lubi if magsige tag harvest og butong, dili man na siya masandaw if proper ang application sa imuhang fertilizer, sa imuhang pag-manage nimo sa imuhang farm. If focus jud ka sa butong sa imuhang farm, mag-focus jud ka unsaon jud pagpadaghan pod sa imuhang mga harvest sa butong. So kung ingana kailangan nga mag-fertilize ka sa desired na amount sa fertilizer, sa desired nga fertilizer nga kailangan sa atong lubi para mamunga o sa desired pod nimo nga time kung kano sa nimo siya i-harvest. So kailangan jud na as farmer, ikaw nga farmer, kailangan nga makabalo ka ana na mga proseso or mga management skills sa imuhang farm kung mag-focus ka sa butong. So I think dili siya magsandaw if proper lang gyud ang application sa fertilizer o sa management nimo sa imuhang area sa farm. Yes. So kay ma-produce man gyud ang lubi og bunches. Magdepende gyud na siya ma'am kung init pug kayo ang panahon or ulan ra pug kaayo. Depende sa pag-amuma. Pag-amuma og sa climate jud sa to ang Yes, weather. Factor. Ayan. So, nainangutanan diyon sa on the pag-process sa cocoa sugar. Actually, naay gi-feature ang ATI Davao Region na video presentation unsaon ang kaning proseso sa cocoa sugar no. Maong maghangyo mi sa inyo, please do follow or like ang ATI Davao Region page aron makita ninyo ng mga videos featuring mga coconut byproducts. Ayan. So, na-appeal namo na sa ang featured video karong bulana ang pag-process sa cocoa sugar. Ayan. Ma'am, last na lang siguro nato nga mensahe para sa atong mga coconut farmers no. Naamagway pangutana diri ba. Part na lang po sa imong closing message sa ila siguro ma'am kay nindot pa ni ang pangutana ni Sir JV. Ma'am, unsa magyangay buhaton isip farmer nga dili pud mi malugis ang produkto. Base sa akong nakita ma'am ang farmer permi good failure, mahal pag yun ang fertilizer. Sige ma'am. Last na to siya nga question.
Sige. Kanang kon siya kanang lisod pud siya tubago na customer no. Pero ang kaning ato ang farmer kaning sa ato ang manggong pagkinabuhi as coconut farmer no diri sa Pilipinas or diri sa atong lokal sa Davao region, magdepende gyud ang tanan sa ato ang pag-amuma sa atong lubi. Kung kabalo gyud ta manguma sa atong lubi, pag-amuma ana gikan sa katong pag-plant pa ninyo, pag-transplant gikan sa inyong lubi hantud na mamunga atong mga lubi, pagbase gyud na siya sa ato ang mga gipang buhat sa ato ang tagsa-tagsa mga uma. So kaning kay sir tama gyud no na sa ato mga economy karon with regards to inflation, taas gyud ang mga inputs nato. Tapos mabiya gyud ta sa ato ang pagpamaligya. So dili gyud ta maka-profit sometimes ya, tapos ma-break even pa ta. Kay nga naman diri man gud sa atong sometimes atong kinabuhi gyud no na gyud mga tikasan. Dili gyud na mawala na nang lagi pagpanikas, lagi pagkuan ana kay bisag unsaon nato pag mahimo nga kaning okay atong pagkuan na true ta sa atong pagpanginabuhi nga mag-uuma sa lubi, matikasan man gihapon ta. Pero ang amo alang sa PCA o kami pod nga nagtrabaho diri sa industriya sa pagpanguma og lubi, kami naga-support pod mi sa inyuha. Though dili gyud since sa government nato dili man tanan mahatag, but then sa among office kami nagapadayon sa suporta para sa atong coconut farmer para pod na ma-sustain ang ato ang productivity sa atong mga tagsa-tagsa nga farm. Kami nagahatag mi og mga abono nga asin para sa atong mga coconut farmer, naghatag pod mi mga seedlings sa makaya sa ato ang panggobyerno na mga project ang PCA. So kami sa PCA daw dili man namo makontrol ang pricing, mga drastic change sa ato ang pagpanguma jud sa lubi regarding sa mga price, dili mi makakontrol ana, but sa mong office ang amo lang makontrol is makahatag mig support, makahatag mig advice ug makahatag pod mi og kaning mga inputs para sa atong mga coconut farmer, mga FCA, mga cooperative para sa inyong nga makapadayon pa mo sa inyong pagpanguma sa inyong kalubin-an diri sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro ug even sa tibuok Davao region po mga ma'am and sir. So hopefully maabot ang panahon nga patas na ang tanan nga dili na po ta malugi sa ato ang pagpanguma sa atong lubi. Ayan. Wow. Nindot kay tong tubag ni ma'am no. Nagtinabangay gyud ang tibuok puwersa. Lain-lain mga government agencies no aron makatabang sa ato mga coconut farmers. Ingon man mudagan og 50 years ang Coconut Farmers and Industry Development Plan aron nga mutabang sa ato ang mga mag-uuma. Muduol lang kita sa mga right agencies na mention ni ma'am, nagahatag sila libre ang mga fertilizer no. So kung dito ta naglisod muduol ta sa PCA and scholarship sa itong mga anak na ang CHED, no? Ayan, trainings na gusto ninyo aron mas madungagan pa inyong mga pagtulunan kabahin sa pangkalubinan na ang ETI na makabang sa inyo katambayayong ang PCA. Ayan, so mga higala, niini nga episode no atong naibawan gyud ang hustong pamaagi sa pag-ani og niyog ug mga pasilidad nga makatabang sa pagpreserba sa kalidad sa produkto ug mga tips aron dili madaot or mapanos dayon ang atong mga niyog or lubi. So ayan mga ka-agri, kung wala pa ka naka-follow sa atong Facebook page, i-follow na ang ATI Davao Region sa inyong Facebook account aron mamahimong updated sa atong tulmanon sa masaganang kokobuhayan ug sa uban pang mga programa sa ATI Davao Region. Ug dinhi na lamang kutob ang atong programa karong adlaw. Sa makausab, ako po ang inyong ka-agri Lucille, and again, daghan kaayong salamat sa among resource person karong adlaw, si Ma'am Kimberly Potias, atong CDO from PCA Region 11. Og mag-uban-uban na pod kita mga ka-agri sa episode 6 adlang Webes sa atong tulmanong masaganang kokobuhayan. Karon na siyang June 25. Tama ba? June 25. Ayan, magkita-kita na pod usab kita para sa atuang tulumanong masaganang kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing Season 4. Kita-kits mga ka-agri. Bye! Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo.
gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access